Mga brothers, welcome back sa ating Sork Moto Walkaround Review. Ngayong Features Bike mga brothers ay iikutan natin ang bagong colorway ng Rusi pagdating sa kanilang scooter. Ito nga yung Sparkle 150i. Pero bago tayo magpatuloy sa mga nais pong suporta ng ating YouTube channel, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-like ang ating episode. At kung dito naman kayo sa Facebook nanonood, mag-follow na kayo at i-share nyo naman ang ating video. Kaya maraming salamat na agad. Kaya mga brothers, let's go sa go! Alright mga brothers, for the second time around, magkakaroon tayo ulit ng walk around para dito sa Sparkle 150i ng Rusi. Nagkaroon na tayo nito noon, and then bago kasi yung kanyang colorway, at iikutan natin ulit para magkaroon kayo ng idea para sa wala pang masyadong idea dito sa motor na ito, sa scooter ng Rusi. At syempre pa yung kanyang updated price mga brothers. Mag-walk through muna tayo para makita nyo po in 360. By the way, dalawang kulay itong iikutan natin. Isa itong gustong kong kulay na silver. Ayan, and then meron siya ritong decals na parang orange red. Tapos EFI Sparkle, no? Sa gilid ganun din. Tapos may 3D emblem tayo rito ng Sparkle o Sparkle, no? Tapos meron tayo ritong parang metallic red ang kanyang datingan, no? At comment nyo nga mga brothers kung ano yung nagustuhan yung kulay dito, itong silver or itong metallic red. Okay, ito namang red is yung kanyang decals dito is parang naggo-gold, no? Parang dating niya Iron Man, no? Ganun din, may EFI Sparkle fuel injected Euro 4 dahil syempre compliance na yon dahil FI na siya. Then may 3D emblem dito, silver. Kala ko naggo-gold siya, no? Okay din, o di ba? Alright, start tayo dito sa kanyang front design mga brothers. Dito sa ibabaw meron tayo ritong pointed na kaha pagdating sa kanyang manibela, no? May mga edges ito dito. Ayan, full fade po ito mga brothers. Then meron siya ritong silver na kaha o fairings, non-adjustable yung ating mga brake levers dito mga brothers. But I can tell or I can say na makapal naman siya. Wala siyang park plug mga brothers, no? Mamaya na natin lagay yon. At pagdating dito na naman sa kanyang chest, pointed na naman siya. Ayan, no? So nakapaturo pababa lahat yung kanyang disenyo rito mga brothers. Ang ating turn signal lights, ito po yan, napakaganda, napaka-forma, LED na rin yan. At ang ating daytime running lights is ito, parang masungit na kilay. Yan, alright. Split type po yung kanyang headlight na divided into 3. Tatlo rito. For sure, dalawang low beam, tapos apat na high beam, apat na low beam, then dalawang high beam. Ayan, namamali ako. At ang ating plastic dito mga brad, makapal, tignan nyo naman, di ba? Tapos ang gusto ko rito yung fairings, masasabi ko na makapal siya at flexible po. Alagay ko isa ito sa mga ini-improve ng Rusi ngayon pagdating sa kanilang mga scooter lineup mga brothers. Tsaka ang taas ng setup kung maglalaki kayo ng gulong, hindi ito basta-basta sasabit. Ang taas mali lang ba ang pagkakanito o ganito talaga pero para sa akin pabor to. Madali mo malinisan, di ba? At meron tayong tire size dito mga brothers na 90 by 80. Napansin ko rito sa gulong nila na nilagay is Cordial brand at medyo may pagka soft compound o malagkit po yung dating niya. Tsaka gusto ko yung threads nito, maipin, so maganda ang hawi nito sa tagulan mga brothers. Then meron tayo ritong conventional na telescopic port. Ayan, isa ito sa mga ginagawa ng Rusi ngayon, hindi na sticker, naka-engrave na, which is kulay silver, hindi na dilaw, kaya hindi na masagwa. Tapos naka-disc brake ang preno natin dito with the 2 piston pot caliper. Naka-tubeless na rin yung goma. And then look at the mags design mga brad, para siyang naka-powder coating, no, na black po. Aluminum na rin ito mga brothers. Ang ganda ng pagkaka-design niya, parang kalesa style. Ayan, Dito naman sa likod mga brothers, on the wheels meron tayo ritong solid na bakal
na grab bar. Ang gusto ko pa dito, provision siya lagyan ng top box. Yung mga universal na top box na mabibili nyo, siguradong mailalagay nyo na kagad dito kay Sparkle 150. Alright, then sa ilalim niya nandito yung kanyang LED na tail light. Alright, then in turn signal lights natin, ito pala, dito ko nakaturo, ito po nakalabas yan, external. Pero ang gusto ko naman, flexible siya, so kung sakaling matabig, hindi siya mababali, no? Ayan, flexible po yan, no? Maganda po ang ating pagkakahulma dito ng ating rear fender, mga brothers. May reflector, flexible pa, ayan, no? Flexible naman, may LED lights para dito sa plaka natin. Single exit po ang muffler natin, naka-alim bolts na rin ang mga tornilyo nito, no? Ang ganda ng tip, oh. Then yung heat guard natin dito, pasado na rin, makapal yung kanyang heat guard or muffler guard, no? At tingnan natin yung ilalim, malinis, madaling malinis. Meron tayong tar hugger dito, mga brothers, pero maiksi lang, sana hanggang dito, no? Para hindi basta-basta mapuputikan. Ngunit ganun pa man, meron siyang parang kurtina rito, mga brothers. Ayan, so para hindi malagyan basta-basta yung injector nyo dito at iba pang mga components. Ito po, naka liquid cool na po yan. Ayan, yung kanyang radiator. Ang tapakan ng ating pillion, aluminum yan, na ordinary lang ang kanyang kulay. Kabilang side, makikita natin meron siyang single shock dito sa likod, pero adjustable siya. Kung gusto nyong pa-adjust yung kanyang play, depende po yan sa bigat nyo. Okay, naka drum brake yung likod natin. Then may tire size tayo rito na 100 by 80. Naka tubeless din ito, mga brothers. Same din yung approach sa harapan. At yung mags nga, isa ito sa mga napabilib ako ng Rusi dito. Ayan, kitang kita mo rito, ang ganda, oh. Alright, then dito sa kabilang side, drum brake nya, okay, standard na naman yung setup, mga brad. Okay, mga brothers, pag-usapan natin ang makina nitong Sparkle 150i. Kaya nga pala mag-produce ng maximum power nito ng 14.1 horsepower at 8,250 RPM at kayang marangkada ng 14 Nm of torque at 6,500 RPM. Meron nga pala ito, mga brothers, ng 149cc, single cylinder, single overhead cam na dalawa yung kanyang valvula. Syempre pa, naka-liquid cooled na rin ito dahil mataas po ang kanyang compression ratio na pumapalo ng 10.6:1, habang meron tayo rito nga boring stroke na 57.33 by 58 mm. Syempre pa, naka-fuel injected na rin ito, mga brothers, kaya naman may katipiran na rin sa gasolina. Alright, mga brothers, check natin ang iba pang parte ng motorsiklo pagdating dito sa kanyang side profile. So may malapad po tayo ritong floorboard. Yan, may mga threads po yan para hindi po basta-basta dumulas ang ating mga paa, no, o sapatos na ating suot o tsinelas. And then lagayan po ng ating baterya nandito na po sa mismong floorboard, no. Naka single tone po ang ating upholstery rito at may logo pa yan ng Rusi, no. Ito, masasabi ko rito na may kakapala na siya at magaspang po ang texture niya, no. Pag binuksan nyo naman, meron kayo ritong underseat compartment. Sigurado ang tansya ko rito hindi ito lalagpas ng around 20 liters. Parang kasya isang open face na helmet, eh. Siguro kung full face, tagilid na kayo dyan, lalo na kung may spoiler pa. Pero kung open face, half face, pwede. Ngunit ganun pa man, meron siyang helmet hook. Ayan, mga brothers, so pwede kayo magsabit. Ito po yung kanyang tangke. Check natin kung okay buksan. Okay naman buksan, mga brad. At ito may size po o may capacity na 5.5 liters. At ayon pa sa manual nitong Sparkle 150i, nasa 47.6 km per liter po ang kanyang fuel consumption. Sigurado po economical po ang takbuhan nun, no? So magbabago po yun, pwede pa yung bumaba. Depende po yun sa bigat at riding behavior at syempre road condition. Chassis number, ito, ganda, kitang kita, no? Sara na natin. May ano pa rito, tali pa, siguro sa tools to. Tsaka merong edge guard dito na goma para hindi basta-basta pasukin ng tubig, ba? Okay, no? So pagdating dito sa ating manibela, isa ito sa mga, palagay ko, isa ito sa mga in-improve ng Rusi ngayon, mga brothers, dahil yung switches niya, no, nakikita ko ito sa mga high-end din na motor, pero ngayon meron na rin sa Rusi at may backlight assist yan, mga brother. Ang handle grip natin ordinary lang, sakto sa isang large na kamay, at meron tayong maliit na bakal na bar end dito, no? Meron tayong busina rito sa kaliwa, left and right, hazard switch, meron hazard switch, low beam, high beam, at meron pa siyang flasher kahit isa siyang scooter.
lagayan ng ating side mirror, and then sa kanan same din na approach ng handle grip at saka bar end. Meron tayong electronic starting dito, bukasan ng ating daytime running lights, headlight, and then yung ating meron pa siyang stop start system pala, and then kill switch meron din. So sangka pa mga brad. Ito po yung susi niya mga brother. Ayan. At merong siya ritong shutter key mga brothers. Ayan, pwede nyo po siyang i-shutter key. Ayan, nila ko na. So kailangan susian nyo na siya. At meron tayong USB charging port dito. Ayan po yan. Meron tayong malalim na package dito. At easy access na package. Okay. So ito isa sa mga gusto ko. Meron siyang retractable utility hook, no? At meron para tayo ritong magandang design pagdating sa kanyang floorboard pababa, no? Hindi siya boring, no? At isa ito sa gusto ko rin na ginawa ng Rusi. Meron na siyang proud ownership emblem, no? Na silver. Alright, so tanggalin nyo to pagka binili nyo. Okay, meron tayo ditong negative style na digital meter. At nakikita ko nandito yung mga indicators sa taas, no? Ito sad to say, hindi po natin to mabubuksan kasi brand new ito at hindi nila pina-activate. Yun po ang rules ng Rusi. So meron po siyang left and right engine check, no? Meron pa nga siyang indicators ng ABS kung sakaling gustong palagyan ng Rusi o upgrade nila ito to ng may ABS, engine temperature, meron pang parking indicator, high beam indicator, stop start system, ayan. O, diba? Tapos oil indicator, no? I wonder kung ano yung itsura ng kanyang digital meter. Pero sigurado basic yan. Speed meter, odometer, orasan, no? Fuel meter, tsaka RPM. Alright? At dito naman sa kabilang side, mga brothers, no? Makikita nyo yung kanyang side stand na merong kill switch, no? Malinis ang ating air filter dito at panggilid. Wala na po siyang kickstart, sad to say, mga brothers. At meron siyang center stand, mga brad. Alright mga brothers, side stand check. So ganito po, side stand ang isang Sparkle 150 Fi mga brother. Hindi po siya alanganin dahil po nakapasok o naka-forward yung kanyang side stand. Tama lang yung higa niya, hindi naman tagilid. Ayan, kahit alugin natin, no, wag lang po siguradong likutin ang gusto, baka tumaob na. Pero sa side stand, safety ito. Wala tayong mako-comment na alanganin siya mga brothers. Ngayon naman mag-bike pit na tayo mga brad. Alright mga brad, bike pitting para dito sa Sparkle 150. Binabasa ko yung manual niya mga brothers. Walang nakalagay doon kung ilan yung taas ng kanyang seat height, at yung ground clearance niya is wala ring nakalagay. So tatansyahin natin, no? Ako po is mga brothers is isang 5'4" in height. Okay, at meron lang akong reach sa braso na 20 inches at meron lang po akong bigat na 52 kg. Yan, so ganyan po yung itsura mga brad pag nakasakay na dito. Malapad po ang upuan nitong Sparkle 150i mga brothers ng Rusi, kaya nakabukaka tayo rito. Pero ang tansya ko rito, hindi ilalagpas ng 790 ang kanyang seat height. Siguro baka dun lang maglalaro, 780 to 790 mga brothers. And then yung kanyang ground clearance mga brothers, mukhang below 140 to. Siguro maglalaro ito ng 110 to 120 millimeter. Mababa siya, no mga brothers. Pero ganun pa man, hindi naman yun magmamatter. Basta pagka dadaan nyo sa mga malalalim na lubak, magdahan-dahan lang kayo para po hindi sumabit ang inyong underneath. Okay, so meron siyang bigat mga brothers. Ang nakalagay doon sa manual is 150 kg. So may kabigatan na rin siya, no? At ito siguro kung patatakbuhin nyo to, siguradong swabe lang ang ating arangkada rito despite sa kanyang weight mga brothers. At pagdating naman sa kanyang handlebar setup mga brothers, naka-upright naman tayo rito. Mababa ng konti yung kanyang handlebar, which is normally sa mga scooter, pero upright naman tayo rito. At malaki yung room ng ating floorboard mga brothers, no? So kung maglalagay nga kayo ng bag dito, pwede pa. At komportable po yung kanyang upuan. Parang malutong yung foam niya, pero maganda yung setup, no? At yung lubog ng ating front suspension dito, malalim po yung kanyang play mga brothers. Kaya naman kung gagamitin natin siguro ito, kung matetest ride natin, bibigyan tayo ng magandang suspension experience nitong Sparkle 150i mga brad.
At ngayon mga brothers, natapos na nga nating ikutan itong Sparkle 150 Fi ng Rusi, ay alamin naman natin ang updated price nito ngayong taon. Meron nga pala ito mga brothers na SRP na 75,000 pesos. At magda-down po kayo ng 5,000 pesos kung gusto nyo po itong kunin ng terms. At meron po kayong monthly na 3,225 for 3 years. At ganun pa rin po ang rebate nila, 300 pesos. So mga brothers, mag-comment naman po kayo ng yes kung nagustuhan nyo po ang ating pinitures na scooter. Yan nga ang Rusi Sparkle 150 Fi. At ano-ano pa ba sa Rusi ang mga gusto nyong paikutan, i-comment nyo na rin ang inyong suggestion. Once again, ako po si Sork Moto, ang inyong ahente pagdating sa motorsiklo. Alright.